Magandang hapon na naman, ito naman si Marsolot. Welcome back to my channel. Kung hindi ka man nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman sa channel ko para updated po tayo sa ating mga bagong video na ilalabas na katulad nito. No? Kung i-hit mo yung notification bell, i-select mo yung all para updated tayo, ha? So, ito may papanoorin na naman tayo. So, lagot. Kumusta na nga bang ekonomiya natin ngayon? Ayon po sa Auntie Claire natin, no, ating idol na si Auntie Claire is lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Tumataas, dumadami ang trabaho, walang nagugutom. So, gaano nga ba katotoo ang mga sinasabi nitong ni Auntie Claire dahil todo pagtatanggol niya, hindi niya alam nakamonitor ang international patungkol dito sa ekonomiya ng pagdating dito sa ekonomiya ng Pilipinas, no? So, sino nga bang papaniwalaan natin? Si Auntie Claire o ang Malacanang o yung tao na nakakaramdam at ibang bansa na nakakakita? Okay, ito panoorin po natin, no, bago tayo magbigay ng mababang comment. So, ito Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong pagtakpan ang tinatagong di umano'y kabulastugan ng kasalukuyang gobyernong Ngagba ay sadyang ang katotohanan na talaga ang tila siyang sasampal sa inyong mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataon, binasag na mismo ng World Bank ang katahimikan at tila sinampal ng katotohanan at kahiyan ang gobyernong Ngagba ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, tila huling-huli mismo at mukha namang palang sa gobyerno nagsimula di umano ang fake news dahil tila taliwas kasi sa ibinabalita at pinapakalat ni Malacanang spokesperson Attorney Claire Castro na maganda raw ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon kasi kamakailan lamang ng press conference ang Vice Presidente na si Sara Duterte at tahasang sinabi niyang bagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at huwag daw itong isisi sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. At ito ang nakakagulat, tila binasag lahat puro Duterte. Ng World Bank. Pagbaba ng ekonomiya, pagtaas ng piso, taggutom, bagyo, lahat ng calamity na pwedeng dito sa bansa, Duterte. Malayo na kasi ang economic figures nito sa target ng gobyerno. Malinaw nga ang pahayag o mensahe ng World Bank. Ay, nako, gobyerno. Ekonomiya ng Pilipinas sa lumalalang patuloy crisis at pagpapatuloy ng tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, dito'y inilantad ng World Bank ang kanilang growth at inflation estimate hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. Tila pagbubunyag pa ni World Bank Senior Country Economist Jafar Al-Rikabi ay bukod sa global policy uncertainty, bunso dito ng mabagal na takbo ng export at paghina ng mga industriya sa bansa. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa naman ang World Bank na maibabalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit ngayong mismong taon na ito. Hindi rin ligtas ang bansa sa tariff. Binigyan naman ng pansin ng World Bank ang 90-day post-tariff hike ni US President Donald Trump. Banta ito sa investment at export ng bansang Pilipinas. Kaya tanong lang ilan sa ating mga kababayan, maibabalik at masasampal na natin ang katanungan sa spokesperson ng Palasyo, Attorney Claire. Sino ang nagpapakalat ngayon ng fake news? Maganda ba talaga ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas? Bakit ganon? Ayon pa mismo sa ibinunyag ng World Bank, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So ibig ba sabihin ito, Attorney Claire, fake news ang World Bank? Kaano mo ito ngayon madedepensahan, Attorney Claire Castro? Dahil mismong senior country economist na at World Bank pa mismo
ang tila sumampal sa iyo ng katotohanan at kahiyan at tila pinatunayan pang mahina talaga ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas na taliwas sa iyong mga ipinagsasabi at pinapamalita. Dagdag tanong pa ng taong bayan. Kung matapang kayo, ipatawag nyo nga ang World Bank at sabihin nyo na fake news sila. Ngayon, sino na ang paniniwalaan ng taong bayan? Ang mga eksperto ba mula sa World Bank at mga senior economists o ang gobyernong ngagba na klaro pa sa sikat ng araw na pilit di umanong tinatago at pinagtatakpan ang katotohanan? Sinungaling talaga tong si Auntie Claire. Sabi niya, lumalago na daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Panoorin natin to. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services. Maraming trabaho ha. Tumataas ekonomiya ha. Walang nagugutom ha. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Sus Umaasa ang ko World Bank na 7.3 at mapapaliit ang deficit this year. Pinagluloko lang talaga tayo no? Alam nyo kasi, para mapagtakpan talaga itong gobyerno. Fake news. Sila tong number 1 na galit sa mga fake news. Pero sila naman tong gumagawa ng fake news. Kaya tama si VP Inday. Wala nang nag-e-invest sa Pilipinas. Breaking news, Senator Marcoleta posibleng matanggal bilang senador. Ha? Yan ang sinabi ng COMELEC. At yan ang mukhang gagawin ng COMELEC. Ang galing. Chairman George Garcia. Asan na ang 9 billion na pondo para sa eleksyon for barangay and SK SK? Mukhang nakakalimutan mo na po ata. So ngayon, pagkatapos kay Senator Chis Escudero ay isinunod naman itong si Senator Marcoleta at tinahanapan ng butas para mawala ito sa tinik sa lalamunan ni Martin Romualdez. Dahil alam naman natin po na etong si Senator Marcoleta ay isa din po sa sa gigil na gigil, pinanggigigilan ngayon ni Martin Romualdez dahil nga ito ang nagdala kay Orly Gutesa at para ituro si Martin Romualdez na talagang nakikita naman natin na nagsasabi ng totoo itong si Orly Gutesa. Ngayon ay siya yung pinag-iinitan ng mga ulupong at ito ginagawan na siya ng mga kung ano-anong mga kaso at may posibilidad na mawala ito o matanggal bilang senador ng bayan. Tangina no, biruin mo, binoto natin yung tao, nanalo. Tapos pag ginusto ng COMELEC, tatanggalin. Ang galing. Ang galing no? Ganun kalupit. Nagkaroon pa ng botohan kung COMELEC lang din naman na magdidesisyon, hayop. Di sana tanggalin na lang yung botohan na yan. COMELEC na lang yung pagdesisyonin natin kung sino yung ilalagay dyan. Kung sino yung karapat-dapat na maging senador. Anak ng timang naman. O, samantalang dito tayo sa mga picture na ipapakita ko sa inyo. Eto, katulad lamang po ito na sa mga walang hiya dyan, sabi ni Marcos Jr., nagnanakaw ng pera ng bayan tapos na ang maliligayang araw nyo.
hahabulin na namin kayo. Utay na 100, lagpas na 100 days yung pag-iimbestiga mo sa flood control, hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. O ngayon, barado ka tuloy kay BP Sara Duterte. Sabi ni BP Sara, pwede na niya ikulong ang sarili niya, aminin niya na meron siyang pagkukulang sa pool. Sa pool hanggang panga. Kaya tumabingi. Sa pool hanggang buto. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kagaya nga nitong ipapakita ko sa inyo, ito, wala pala dito. Ito pa mga kaibigan, si si Jay Guevara. No? Ang pinakaulo ng nangyayari isa itong membro din ng Banateros. Ay si Marcos Jr. Siya yung pumipirma ng mga ito, budget. malupitan din ito magbitaw ng mga ribat. Bago paanuan muna ng mga congressman niya, siya yung pinakamalaking ambag sa pirma ng mga budget sa bansang Pilipinas, tapos lagi siyang walang alam. Ang presidenteng walang alam. Kaya nga sabi ni Attorney Rowena Guanzon, lagi ka na lang walang alam, lumayas ka na dyan. Lagi ka namang walang alam. Walang alam yun. Yan tuloy, barado ka na naman kay BP Sara. Nako, BP Sara, galit na naman ang the second lady na si Attorney Claire Castro. Galit na naman. Talagang kung ano-ano na namang fake news ang sasabihin sa inon. Dahil pinasaringan mo na naman ang kanyang juwakers na si Marcos Jr. Talagang ma-high blood na naman sa'yo the second lady. So bakit ko nga ba tinawag na the second lady? Si Attorney Claire Castro, dahil kung si Lisa Araneta Marcos, ang first lady ni Bongbong Marcos Jr., ay si Auntie Claire naman ang kanyang the second lady. Yan ang lantarang kabit. Pero in fairness pag nababanggit yung pangalang Bongbong Marcos, kinikilig si Auntie Claire hanggang tenga yung ngiti. Ikaw ba naman magkaroon daw ng Ikaw ba naman daw magkaroon ng 2 billion na pondo putangin na talagang abot tenga yung ngiti mo. So eto malupit Akala mo si Detective Conan Marcos Jr. Tina-target mabawasan ng 60% ang baha. Anong gagawin namin dyan? Higupin namin. Ipapahigup mo na naman sa amin yan. Anong gagawin namin dyan? Papahigop, gagawing tubig, iinumin. Ipapahigup mo sa mga buhaya sa Congress? Ako, pag pinahigop mo ang mga tubig, wala nang malalangoyan yung mga buhaya. Ang baha ng Pilipinas. Isisisi mo sa Duterte. Saber? Kasi kung aayusin mo ang flood control, tinanggalan mo nga ng budget ang flood control. Kung kailan nakapagnakaw na yung mga gamuho, yung mga demonyo, tsaka mo tinanggalan ng pondo yung flood control. Eto daw sabi niya, sa gitna ng matinding kritisismo sa mga anomalya ng flood control projects, inihayag ni Marcos Jr. na target niyang mabawasan ng hanggang 60% ang pagbaha sa bansang pagsapit ng 2026 sa ilalim ng Oplan kontra kung aabot ka pa sa 26. Ako natatakot sa iyo. Ano na naman kaya itong naiisip mo, Marcos? Kinakabahan ako sa iyo, dong. Baka mamaya sabihin nito, aabot pa to ng 26 mga kaibigan, kasi sipsipin niyo po ang matigas baha. talaga ulo Alam mo kasi pag yung mga taong high na, kaya pala nag-invento wala sila na yan ng timba iniintindi. Na ang kanila kung anong direksyon ng utak nila na gagawin nila, ganun talaga pag mga high. Yun pala yung purpose nun. Okay. Ipapainom pala sa mga Pilipino yung baha para mabawasan ng 60%. Tsaka in fairness ito na naman yung katagang target. Target kong pababain ang bilihin sa bansang Pilipinas. Target kong ayusin ang bansang Pilipinas. Target kong safe city ang bansang Pilipinas. Safe city tuloy. Target kong mawala ang mga drugs sa Pilipinas. Putay na, puro target hanggang ngayon walang natutupad, hayop. Puro target, puro tinatarget. Lahat ng mga tinatarget, target. Mga kababayan ko, pero yung mga tinatarget, hindi niya matarget. Mga ipapahigop sa atin Junior yung baha para mabawasan ng 60%. Pag-asar. Tsaka paano kaya? Kausap mo ba si San Pedro?
Kasi kung yung tatay mo nga nakakausap mo kahit patay na, hindi kaya kausap mo ba si Pag-asa? Kausap mo ba si Kalikasan? Baka mamaya sa isang araw na 5 oras lang ang tulog mo, kung sino-sino na yung nakakausap mo, ha? Aba, delikado yan, Mr. Marcos. Delikado po yan. Baka mamaya iba na naman nakakausap mo tapos papagawa mo sa amin. Bakit mo alam? Bakit mo nalalaman yung mga 60% na yan? Mukhang iba na yung pinagkakausap mo na naman, ha? Ikaw, ha? Tatakot na kami sa'yo. Iba na yung nasa utak mo. Delikado ka na. Eto naman. Dahil sa sobrang takot ho nila dito sa mangyayaring rally ng INC na magkakaroon ng rally na 3 days. At hindi lang INC kundi iba't ibang relihiyon, eto yung pananakot na naman ni Remulla. Ang isa sa mga puppy love ni Ma'am Shitars. Ay! Puppy love. Mga pag-ibig ka, Ma'am Shitars, ha? Ihahasim pa ba? Ay. Oo, isa sa mga puppy love to. Ay, gwapo. Ito naman si Remulla, nagbanta kung sino na magagawa ng stabilizer na sa rally ng INC, aarestuhin. Paano niya ma-aresto? Hindi ko maintindihan mga kababayan kung paano ma-aresto ng gobyerno. Sa napakadaming tao niya na-arestuhin. Sino? Ha? Walang mag-aaresto. Grabe. Galing. Namin kayo. Aba, tinatakot po kayo, Iglesia ni Cristo ni John B. Remulla. Una-una, napakalabo po. Alam nyo kasi mga Iglesia ni Cristo, mga Islam, tayo lahat, tayo naman magkakapatid, di ba? Bakit natin hinahayaan na takutin tayo ng ganitong gobyerno na ito na puro pananakot ang ginagawa? Tayo lang naman talaga isa nagpapahayag ng ating salungubin patungkol dito sa nangyayari sa bansa natin, no? Aba, mukhang nakukulangan. Mukhang nahihinaan ata sa inyo ang administrasyon, lalo na si Remulla. INC, mukhang maliit lang tingin sa inyo. Eto, sabi niya, sa ngayon pa lang sinasabi ko na sa mga nagbabalak ng destabilizations, kung magbuo kayo ng grupo ng walang permit at sumugod kayo, aarestuhin namin kayo, sabi ni John B. Remulla. Una-una, di ba ang rally, ano naman yan? Di ba yung rally, ano naman yan? Alaw yan sa ating bansa. Ba't ganyan parang hirap na hirap parang tinuturing, Tsaka ito bakit pinag-iinitan nyo yung rally ng INC or nung mga Duterte supporters, pero hindi nyo pinag-iinitan yung rally ng mga NPA, ng mga makakaliwa? Bakit kaya? Kasi yung mga makakaliwa, pag nag-rally talagang bayolente. Tsaka nagkaroon na ng rally ang INC. Wala naman nangyaring gulo. Bakit parang iba yung ibig mo sabihin dito, John B. Remulla? Paano, minamaliit mo ang INC? O sa tingin mo, manggugulo ang INC? O baka natatakot na talaga din kayo? Ikaw Papi Love Remulla, ha? Baka pagalitan ka ni Ma'am Shitars niyan. Sabihin ni Ma'am Shitars, darling, wag ka na magpaka-stress. Wag mo masyadong i-focus yung sarili mo dyan sa mga rally-rally na yan. Saka wag ka masyadong mag-front dun sa rally, baka magasgasan ka. Papi Love sana all. Ayan po mga kababayan, no? Si Jay Gabara po, isang miyembro ng Banoteros. Nilabanat ba dun sa SMNI. So meron po silang programa doon na kung saan silang mga Banoteros yung may segment doon na silang mga Banateros yung talagang highlights doon sa programa na yun. So, ito mga kaibigan na Marcoleta posibleng matanggal sa serbisyo, pwedeng matanggal sa kanyang posisyon bilang senador. Dahil ayon po dito sa COMELEC, hindi daw nagugustuhan siguro ang ginagawa ni Marcoleta sa pag-iimbestiga tungkol dito sa flood control. Siguro may connection tong si Comelec Garcia kay Bongbong. Sasabihin na, tol, hindi ko yung gustong ginagawa ni
Total, ikaw naman yung Comelec. Tanggalin mo yan. Hindi ko gusto. Nabubuking na tayo. Kailangan mawala siya sa posisyon. So, ano nga bang gamit ng Comelec, di ba? Pag yung binuto ng tao. Pag binuto ng tao, tapos inaprobahan ng Comelec, pag binuto at nakaupo na sa posisyon, wala na pong karapatan magpatanggal ang Comelec. Pwera na lang kung may mga ginagawang kalokohan. Pero hindi din eh. Kasi yung gobyerno nga may ginagawang kalokohan, ba't hindi natatanggal? Kanina, parang baliw eh. Ayun mga kaibigan, no, yan lang ang ating masasabi, no? So, ito po, isa pa to. Mga fake news. Mga fake news naman talaga dyan. Kayong number 1 na galit sa mga fake news, pero kayo yung nagbubulgar ng pinaka fake news. Kayo yata yung mga source ng mga fake news eh, no? So, pero wala naman kaming ginagawa. Kahit nagpapakalat kayo ng fake news, wala kaming reaction. Ang sinasabi lang namin is fake news. Kasi hindi, yung mga taong bayan naman, hindi talaga, pag naniwala sila, bago ko nyo sabihin, no? Pag alam nilang taliwas sa nangyayari sa bayan, ipa-fact check nila yan. Hahanap ng mga ebidensya. So, yun po ang nilalabas. Kaya nasabi namin na fake news, undeclare ang sinasabi mo. Taas ang ekonomiya, ha? Maraming trabaho, maraming hindi nagugutom, ha? Mainis na kayo sa akin. Sige, talaga naman nakakainis ang pagmumukha ko, no? Tanggapin nyo na, ha? Huwag nyo na ipilit. Para yung pinipilit nyo pa kasi. Wala na nga. Bagsak na. Ha? Ano pang ginagawa nyo? Bagsak na nga ang ekonomiya ng bayan. Walang trabaho. Maraming nagugutom. Tingnan mo sa gilid-gilid. Taas ng bilihin. Taas ng pamasahe. Baba sweldo. Yung sahod. Ako, Diyos ko naman talaga. Ako naman, hindi ako nagre-reklamo sa aking sahod dahil nakakabayad naman ako kahit papano sa aking mga billings. Pero hanggang doon lang. Pero kung sasabihin mo ako'y magninegosyo, wala ako talaga. Kung hindi ka mag-iipon, wala. Talagang mabubuhay lang ako ng buhay lang. Nakakahinga pa ako. Kailangan ko mabuhay. Magtatrabaho ako. Pero yung mabibili mong gusto mo, bacon na nga lang yung brief ko. Hirang! Pero okay lang yan. Basta ang ginagawa ko, masaya ako at naibubulgar. Nasasabi ko yung gusto ko patungkol dito sa gawain ng ating gobyerno. Kung anong ating nakikita, kung anong ating nararamdaman. Huwag po tayo bumasi lang sa mga sabi-sabi lang. Dito po tayo sa pagpa-fact check, no? Diyan! So ito naman po si Marsolo at nagsasabi magandang hapon po. At tayo po yung magbabalik muli pag mayroon na naman tayong gagawing video. So kung hindi ka pa subscribe channel ko, please subscribe naman. Palakihin natin kahit mga 2 million lang. So ito, mark my word, makakatulong po talaga ako. Lalong-lalo na dito sa ating mga for babies. Yes! Ano nga, tanggol tali? Tanggol! Ito si Pogi. Ito, pinapakilala ko si Pogi. Nakuha ko to sa sa kalsada. Doon sa LRT. Ito naman si Tanggol. Itatapon na to sa C5. Kinuha ko. Uy, ano yun? Uy. Ito naman si Yoyong. Eto, nakita ko. Puntik na masagasaan. Sinuha ko. Gwapo, di ba? Tisoy yan. So, ayan po mga kaibigan, no? Pinakita ko lang sa inyo dahil wala naman akong pagmamalaking material dito. Kaya, ang pinagmamalaki ko yung mga far baby ko. So, magandang hapon po. Baboos!